Ayun na, isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Ayan, narito po muli tayo sa ating Bible study sa hapong ito. Amin po. So, ayan po, bago tayo mag-start sa ating Bible study, hinihiling ko po ang bawat isa na tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin sa hapong ito. Samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na ginagawa mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, at sa simbahan namin, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos, Panginoon, sa Bible study namin sa oras na ito, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga ituturo mo sa amin, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Malaya ka na kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isang nakikinig, Panginoon, at makikinig pa, Panginoon, sa Bible study namin, Panginoon. Salamat o Diyos. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So yan po, magandang hapon pong muli sa ating lahat. Kahapon po ay nagkaroon tayo ng bagong topic na pinasimulan po ni Pastora Jebany. Ngayon din po ay itutuloy ko po yung yung topic po na pinasimulan po kahapon. Ang title po ng pinag-aaralan po natin ngayon ay yung sabi po niya, what exactly does the Holy Spirit do? Ayan, ulitin ko po ang sabi niya, what exactly does the Holy Spirit do? Ayan, ano ang trabaho ng banal na Espiritu? So po yung sinabi po kahapon na nung si Jesus po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, iniwan niyang banal na Espiritu para para mag-guide sa atin at para maging tagapag-ingat natin. Hindi hinayaan ng Panginoong Sus na manatili na lang tayong nag-iisa. Kaya binigay niya yung banal na Espiritu para maging kasama po natin. Kaya ang Diyos po ay mabuti. Hindi niya tayo hinayaan na mag-iisa sa mundong ito. Amin po, ang Diyos ay mabait. At napaka-sweet po ng ating Panginoong Sus. Amin po. Ngayon po, yung tinuro po sa atin kahapon, yung number 1 hanggang sa number 4, alam ko po na may nakuha po tayo at nalaman po tayo. Sa akin naman po, yung number 5 na trabaho ng banal na Espiritu ay yung comfort. Ayan, yung number 5 po yung comfort. Sabi niya sa John chapter 14 verse 16. Buksan po natin sa ating mga Bible. Ang sabi niya, at hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama niyo siya magpakailanman. Napakabuti ng Panginoon. Amin po. Siyempre, sa atin bilang mga mananampalataya o bilang isang tao ay siyempre naghahanap tayo ng comfort. Amin po. Pero siyempre matatagpuan yan sa Panginoon. Minsan sa buhay natin, minsan ang isang tao kasi pag dumarating siya sa time na minsan gulong-gulo yung isipan, yung ang daming iniisip, ang daming kumbaga pinagdadaanan. Ang isang ginagawa ng isang tao ay yung inililibang niya yung sarili niya doon sa ibang bagay para mawala yung mga bagay na iniisip o yung mga bagay na nagpapabigat sa kanyang buhay o pinagdadaanan sa buhay ng isang tao. Kumbaga inililibang na lang nila. Minsan sabi nila pag nailibang mawawala yung kapanatagan or mawawala yung stress ganyan, pero andun pa din. Amin po. Kumbaga kahit ano man ilibang natin, andun pa din yung mga bagay na pinagdadaanan. Pero alam niyo po sa atin bilang mga mananampalataya, yung comfort, yung kapanatagan na ibinibigay ng banal na Espiritu ay ito ay panghabang buhay. Amin po. Or ito ay yung pangwalang hanggan. Nananatili pa din.
Kaya minsan pag dumarating tayo sa time ng problema, madaming iniisip. Kumbaga sa Lord tayo lumalapit, sa banal na espiritu tayo lumalapit. Kasi bakit? Doon natin natatagpuan yung comfort. Doon natin natatagpuan yung kapayapaan sa puso po natin. Amin po. At doon natin natatagpuan niya na maging masaya. Wala pala doon sa ibang bagay. Minsan sabi nila pag may maraming mga material na bagay, maraming mga ganito, ganyan ay masaya na, ay hindi po. Sa Lord natin matatagpuan yung comfort na hinahanap natin sa mundong ito. Dito sa mundong ito, minsan marami talagang nagpapagulo, pero ang trabaho ng Holy Spirit, ang trabaho ng banal na espiritu ay yung i-comfort tayo. Minsan, kahit sabihin nating mananampalataya, kahit sabihin nating tayo bilang isang lingkod ng Panginoong Sus, dumarating din naman sa buhay po natin na kahit naglilingkod tayo, dumarating sa time na naguguluhan tayo. Di ba po? Or sabihin nating may pinagdadaanan. Hindi naman nawawala po yan. Pero minsan hindi tayo makomfort ng mga ibang tao or ng ibang bagay. Pero maasahan natin yung comfort natin ay matatagpuan natin sa Lord. Amen po. Minsan, pag stress na tayo, lumapit tayo sa banal na espiritu at ibibigay niya yung comfort na nararapat na ibigay niya sa atin. Amen po. At pag dumating ka doon sa struggle ng buhay, sigurado po ang banal na espiritu, iko-comfort na tayo. Amen po. Pag nasaktan ka, nadapa ka, iko-comfort tayo ng Panginoong Sus, ng banal na espiritu. Amin po. Yung ibang tao, pag nadapa, sasabihin nila, buti nga sa'yo, ganyan, pero ang banal na espiritu, hindi po siya maggaganon, kundi anin pa rin niya tayo, yung iko-comfort pa rin niya tayo. Yung palalakasin pa din niya po tayo. Amin po. Kumbaga, yan ang trabaho ng banal na espiritu. Yung number 5 po, yung i-comfort niya tayo. Gusto ng Holy Spirit sa ating paglilingkod ay yung maramdaman natin yung comfort sa Kanya habang tayo ay naglilingkod. Kaya sa atin, pag dumating yung time sa ministry natin, naguguluhan tayo, sa Panginoon, sa Holy Spirit, sa Banal na Espiritu tayo lumapit. Amen po. Ito po yung number 6 na trabaho ng Banal na Espiritu. Number 6 po yung intercede. Ayan. Buksan niyo po dito sa Romans chapter 8 verse 26. Ang sabi niya, basahin ko na lang po. Ang sabi niya, tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Sabi niya, hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Ayan, basahin ko po sa banda, yung sabi niya, hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, sabi niya. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Ayan. Salamat sa banal na Espiritu kasi bakit tinuturuan tayo kung ano yung mga bagay na dapat nating ipag-pray. Ganyan, yan ang trabaho ng banal na Espiritu. Sasabihin niya kung ano yung mga bagay na dapat nating ipag-pray. Minsan ang banal na espiritu, hindi minsan lagi, minsan bibigyan niya tayo ng bigatin sa puso para ipag-pray natin yan. At minsan pag may mga bagay na nangyayari sa family natin, sa buhay natin at sa ibang bagay, ipapaalam niya sa atin yan at para ang gawin natin ay para ipag-pray. Lagi ko pong natatandaan yung sinasabi lagi ni Pastor Boy na walang mangyayaring masama doon sa relatives natin nang hindi ipinapaalam ng banal na espiritu, hindi pinapaalam ng Panginoon. Bago may mangyari doon sa ating relatives, disgrasya man yan or anuman, ay ipapaalam niya sa atin para para ipag-pray at para maiwasan yung kung ano man yung mangyayari. Amen po. Kaya nga andyan ang banal na espiritu para sabihin sa atin na dapat ito yung ipag-pray kasi bakit? Merong mangyayari.
Kaya salamat sa ating banal na Espiritu kasi bakit? Andyan siya na pagsasabi sa atin na ipag-pray mo ito, ipag-pray. Minsan sasabihin niya, ipapaisip niya yung isang tao sa atin kasi bakit? Bakit niya ipapaisip? Kasi bakit? Kailangan niya ng prayer. Mapalad tayo kasi bakit? Tayo yung sinasabihan ng banal na Espiritu. Kasi bakit? Mapagkakatiwalaan tayo. Hindi makausap ng banal na Espiritu yung iba. Kasi bakit? Hindi sila mapagkakatiwalaan. Kung ikaw ay ginagamit ng Panginoong Sus para ipag-pray yung isang tao, wala kang ibang gawin kundi manalangin kasi panalangin yung isang tao kasi kailangan niya ng prayer. Kasi bakit? Kung hindi mo ipagpipray, kung ano man yung mangyayari sa kanya, pananagutan natin. Amen po. Kaya sa atin, kung ano man yung ibinibigay sa atin ng Lord, itinuturo niya sa atin, sasabihin niya sa atin na ito ipag-pray mo kasi bakit? Kailangan ng isang tao. Amen po. Kaya sa atin, salamat sa banal na Espiritu kasi andyan siya para sabihin, ituro sa atin kung ano yung mga bagay na dapat nating ipag-pray. Hindi natin alam kung kung sino yung pagpe-pray natin, hindi natin alam kung ano yung pagpe-pray natin. Salamat sa banal na Espiritu. Andyan yung pagtuturo niya sa atin. Amen po. Ayan. Ito po yung number 7. Number 7 na trabaho ng banal na Espiritu ay yung instruct. Ayan. Nehemiah chapter 9 verse 20. Ang sabi niya, ibinigay nyo po ang mabuting espiritu ninyo sa pagtuturo sa kanila. Patuloy nyo silang pinakain ng mana at binigyan ng tubig kapag nauuhaw. Ayan. Kung babasahin natin yung kwento po na yun, kung ano ba yun, aatras tayo, yung mga Israelita ay sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Nagkamali sila. Pero mabuti ang banal na Espiritu kasi bakit? Tinuruan pa rin sila. In-instruct pa rin ng Panginoon kung ano yung mga bagay na dapat nilang gawin. Alam niyo, tuturuan tayo ng Lord kung ano yung mga dapat nating gawin para tayo ay magtagumpay. Sa kabila ng pagkakamali natin, sa kabila ng pagkakasala natin, andun pa rin yung pagtuturo sa atin ng Holy Spirit. Amen po. Alam niyo po, hindi matuturuan ng Holy Spirit yung isang taong ayaw magpaturo. O parang kunyari yung estudyante, kung ayaw naman matuto ng isang estudyante, paano matuturuan ng mabuti? Kunyari, paano matuturuan yung isang Kristiyano na ayaw naman magpaturo? Ayaw naman magpa-guide? Amen po. Hindi matututuhin at hindi matuturuan po yan. Ganun din po, kung andun yung ayaw sa buhay natin, ayaw nating magpaturo, hindi tayo matuturuan kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. Paano natin malalaman kung paano magtagumpay sa buhay, paano maging masagana, kung paano maging gumaling kung hindi tayo marunong magpaturo. Amin po, kasi gusto ng Panginoong Sus, i-guide tayo. Gusto ng Panginoong Sus, turuan niya tayo. Kung hindi tayo willing magpaturo, paano niya tayo tuturuan? Paano niya sasabihin yung sagot doon sa ating mga panalangin? Paano niya sasabihin kung ano yung dapat nating gawin para tayo magtagumpay? Hindi niya sasabihin. Pero pag andun yung heart natin na, Lord, turuan mo ako kung ano yung mga bagay na dapat kong gawin, sasabihin niya yan. Amin po. Kaya sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, maging willing lang na magpaturo, magpa-guide at sasabihin ng banal na Espiritu. Kaya ulitin ko po, ang trabaho ng banal na Espiritu ay instruct niya tayo, tuturuan niya tayo kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin sa buhay Kristiyano. Amen po. Number 8, ito po yung number 8 po na trabaho ng banal na Espiritu. Ang sabi po niya, number 8 po ay yung sanctifies. 2 Thessalonica chapter 2 verse 13. Ang sabi niya, mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal na ng Panginoon at nararapat lang kaming magpasalamat.
dahil nung una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo sa katotohanan. Amen po. Ayan. Ito yung isang bagay na dapat natin gawin. Yung ugaliin natin yung may maliit man o malaking bagay na natanggap tayo, ugaliin nating magpasalamat sa Diyos. Amen po. I-appreciate natin, pasalamatan natin ang Panginoon kahit maliit na bagay po yan. Amen po. Kasi minsan may mga tao na pagpapasalamat lang nila pag may mga malalaking bagay na natanggap. Yung paggising pa lang natin ay blessing na. Kaya dapat yung mga ganong bagay na, Lord, salamat kasi nagising pa ako. Dapat ulitin ko po, ugaliin natin or matutunan natin na i-appreciate yung kahit sa maliliit na bagay. Amen po. I-appreciate natin kahit yung sa simpleng bagay lang. Amen po. Minsan kasi hindi natin nakikita yung ginagawa ng Panginoong Sus kasi minsan gusto natin yung mga himalang, yung mga malalaking bagay lang yung gustong gawin ng Panginoon. Dapat hindi. Makita rin natin yung mga bagay na kahit simple, pagpasalamat natin ang Panginoong Sus. Amen po. Ang sabi niya, pag dumating tayo doon sa struggle ng buhay, ang kailangan natin gawin ay magpasalamat at magpuri sa Diyos. Amen po. Sabi niya, lagi mo siyang pasalamatan kasi pinagpapala niya tayo at iniingatan. Amen po. Mabuti ang Panginoong Sus. Naalala niyo po yung pinakain ng Panginoong Sus, yung 5,000. Amen po. Alam niyo po, ang isang bagay na ginawa niya doon ay pumunta siya sa likod at para ipag-pray, itaas yung kung anong meron. Tingnan niyo po, dumami. Amen po. Ganun ang isang bagay na dapat nating gawin din. Ay yung bang magpasalamat tayo sa ating Panginoong Sus. Dahil iniingatan niya tayo sa buhay hanggat andito tayo. Yan ang isang trabaho ng banal na Espiritu. Amen po. So, yun lamang po yung maisishare ko po sa inyo at God bless po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Sus. Yuko po tayong lahat at tayo po ay mag-pray. Hallelujah. Salamat Panginoon sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Salamat Panginoon sa pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming iniingatan sa buhay namin, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na narito, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga lingkod mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Sa iyo lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So, ayan po, maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoong Sus.